Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pagkatapos ng 4 na araw sa shuttle, ay dumiretso na kaming tatlo na umuwi dito sa probinsya at sinundo kami ni tatay kahapon sa airport at nag-arkila pa ito ng sasakyan. Giliw na giliw silang dalawa ni Alex kay Alejo at si Alejo ay ganun rin sa kanila. Pero si tatay sa aming dalawa, kailangan daw naming tatlo na mag-usap. Mabuti na lang at sinulo ni Alex ang pamangkin nito kaya pumasok sila sa kwarto para maglaro. Winnie this time, bago ako sasalang sa trabaho. Siyempre gusto ko rin naman na si tatay at si Alex na makita at makasama si Alejo sa unang pagkakataon at dahil maparaan si Paulo ay bumisita kami dito sa Bohol. Tay, Paulo, Alora, ipaliwanag mo sa akin ang katotohanan. Alam mo anak na hindi ako nangulit sa iyo kung sino ang ama ng apo ko simula noon. Bigla ka na lang tumawag ng 2 beses na buntis ka. At noong 1 taon na ang bata. Ano ba ang nangyari at si Paulo pala ang ama ng bata? Galit si tatay at kahit ang dibdib ko ay parang sasabog dahil sa takot na baka mapaano pa siya kaya hindi ko rin mapigilan ang lumuha sa kanya. Masyado akong nadismaya anak na ang anak ko ay... Tay, sabat naman ni Paulo at tumayo ito at lumuhod sa harap ni tatay. Tay, huwag niyo po sanang sabihin yan kay Alora. Umalis po si Alora sa puder ko noon dahil signatan ko po siya. Hindi ako naging responsabling ama sa kanya. Lumalandi ka ba sa kanya, Alora? Kaya ka pinakasalan ng lalaking ito? Tay, hindi po. Ako po ang palaging nangungulit sa kanya. Mabait po siya kaya po ako ay... Kaya mo pinagsamantalahan dahil may utang na loob kami sa inyo? Hindi po tay. Wala po akong alam na may utang na loob kayo sa amin. At lalong hindi ko po yun rason kung bakit ako nangulit sa anak mo. Mali ko po ay sinaktan ko ang anak mo kahit wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Gago po ako tay. Paulo, doktor ka pero hindi ko alam na ganyang klase ang ugali mo. Kahit mahirap kami, ay hindi ko hinahayaan na masaktan ang anak ko. Paano ako makakasiguro na hindi mo siya ulit sasaktan? Dito lang ang anak ko at ang apo ko. Hindi ako papayag na uuwi siya doon. Tay, nagsisisi na po ako. Tay, mababaliw ako kapag malayo ulit sila sa akin. Tay, wala pong alam si Paulo na buntis ako noong umalis ako. Iniwan ko siya dahil gusto ko pong makapag-aral. Naramdaman ko na parang umiikot ang ulirat ko dahil sa lakas ng sampal ni tatay. Dali-daling tumayo si Paulo at niyakap niya ako. Bakit Alora? Dahil ba mahirap akong ama? Kaya naging ganyan ka? Gumagawa naman ako ng paraan kahit iniwan tayo ng ina mo at inilubog tayo sa utang. Dali-daling tumayo si Paulo at pinoprotektahan ako kay tatay. Galit na galit ang anyo nito. Kung hindi lang siguro ama ang nagsampal sa ay, malamang na nasuntok na ito ni Paulo. Tay, hindi po. Hindi po yun. Tay, ako na lang ang saktan mo. Kaya kong tanggapin ang lahat. Wag lang po ang asawa ko. Dahil hindi ako makakapayag na panuorin na lang na sinasampal ang ina ng anak ko. Sa lahat ng sisisihin mo, iibato mo sa akin. Ako lang naman ang nanakit sa kanya. Sabi ni Paulo na niyayakap ako. Ginawa niya ang lahat dahil sa kagaguhan ko. Wala siyang ginawa kundi ang mahalin ako. Pero hindi ko yun binigyan ng pansin. Ako na makasarili at walang pakialam sa nararamdaman niya noon. Nagsisisi na po ako ngayon. Para sa akin ay nararapat niyang gawin yun sa akin dahil gago ako. Mahabang sabi ni Paulo. Tay, sorry.
Sabi ko sa ama ko na matiim na nakatingin sa amin ni Paulo. Maya-maya ay niyakap ako ng mahigpit ni tatay na may luha rin sa mga mata nito. Tay, sorry na tay. Mahal kita anak. Patawarin mo rin ang tatay sa ginawang pagsampal sa'yo. Hindi ko intensyon ang saktan ka. Naiintindihan po kita tay. Maya-maya rin ay kumalas siya ng yakap sa akin at umupo sila sa bakanting upuan. Kinasal ba kayo? Gusto ko lang malaman kung legal ba ang apo ko dahil sa pinagagawa ninyong dalawa. Opo tay. Sa civil po kami ikinasal. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ang lahat ng ito. Pero balang araw malinaw na sa akin ang lahat. Kung may rason ka, anak, ay huwag mong ipilit na sabihin sa akin kung gaano man yang kabigat ay sabihin mo sa akin. Sa kalooban ng aking puso ay isa lang ang hindi ko masasabi sa ama ko. Ang pagtanggap ko sa alok noon na maging asawa ni Paulo para mabigyan sila ng tagapagmana ng lahat ay kapalit ng pagkalubog sa utang. At noong nagkasakit si tatay at si Alex, naging mabuti rin naman ang kinalalabasan niyon dahil mahal namin ni Paulo ang isa't isa. Hindi ko kayang sabihin iyan sa ama ko. Baka mapaano pa siya. Ay masaya na siya ngayon. Sobrang bilis na mga araw namin dito. Si Alejo na walang sawa sa kakaligo sa dagat kahit umagang umaga. Umuungos na ito sa ama nito na maliligo sa dagat. Pulang-pula na ang kulay nito dahil sa sunburn. Kahapon na nag-island shopping kami, ay tila ayaw panggang umuwi ng bata dahil doon lang daw kami matutulog sa isla. Panay pa ang sabi nito na magpapaiwan daw dahil sasamahan ang lolo niya. Well, that's impossible. Bukang liwayway pa nang magising ako. Tulog pa si Paulo at si Alejo. Nakakatawang tingnan ang mag-ama ko. Simula nang makita ako ni Alejo na nakahiga sa ibabaw ni Paulo, ay gumagaya na ito sa akin. Nakadapang natulog si Alejo sa ama nito. Hindi ko alam kung gaano kabigat ni Alejo. Ano kaya kung ako ang nasa pwesto ng anak ko? Mahina kong tinampal ang pisngi ko para magising ang diwa kong walang hiya at nahahalay na kaya bumangon na ako bago ko pa sundin ang utos ng utak ko. Hindi kami makakabahay dito sa probinsya kung hindi dahil kay Lola. Sa nakikita ko ay masaya sina tatay at Alex dito. Magbibinata na ang kapatid ko sa totoo lang. May textmate na daw ito sabi ni tatay kagabi. Si tatay naman ay hindi ko alam na business-minded pala ang tatay ko. Ito pala ang pinagkakaabalahan niya tuwing tumatawag ako noon. Okay na, palaki na ng palaki ang kita ni tatay. Magandang umaga anak. Ang aga mong nagising. Nagulat ako nang maabutan kong nagkakape na si tatay sa kusina. Kumuha na rin ako ng tasa para magtimpla. Magandang umaga, tay. Hindi na ako makatulog eh. Tay, masaya ako na masaya po kayo dito ni Alex. Hindi ko inaakala na unti-unti nyo na palang pinalalakihan ang bahay natin, tay. Pinapinturahan mo pa po. Malaki naman noon kumpara sa bahay natin sa squatter. Pinakilakihan lang talaga ng kaunti. May sariling kwarto na rin si Alex. Ang mga desenyo dito sa loob. May taste ka pala, tay. Gusto ko tuloy dito na tumira. Kung hindi dahil sa tulong ni Doktora ay malamang wala tayo dito ngayon. Lahat ng ito ay dahil sa kabaitan niya. Kumusta na nga pala si Doktora? Okay lang naman po si Lola. Kaya po ako nag-aral nung iniwan si Paulo. Dahil gusto kong ako mismo ang mag-alaga kay Lola, tay. Tinuturing ko na siyang sarili kong ina at lola. At mahal na mahal ko rin siya. Ikaw, tay, kung bibigyan ho kayo ng pagkakataon, tay, babalik po ba kayo sa Maynila? Nagbabaka sakali lang naman ako baka gusto pa nilang umuwi doon. At pwede naman silang sasama sa akin pabalik. Pero hindi ko siya mabigyan ng matitirhan doon na matatawag talaga naming tahanan. Naku anak, kung babalik ako doon, yun ay bibisita na lang sa inyo. Napamahal ko na ang lugar na ito. Marami na akong kaibigan at mas masaya na si Alex sa lugar na ito, anak. Ako nga po gusto ko po dito, tahimik at malayo po sa lugar natin noon, tay. Pero andun ang asawa mo, nagtatrabaho, andun ang buhay mo. Oo nga po. Umupo ako na nakaharap si tatay. Kapitay, tumawa naman si tatay sa akin. Dati kasi hindi kami nagkakape. Sobrang nagtitipid kami.
Ayokong magdrama. Andito kami para magsaya, hindi para magdrama. Tapos na kaming magdrama kagabi. Sayang nga lang po tay no, dahil 1 linggo lang kami dito. Sabi nga po ni Alejo dito na lang daw po siya sa Teto Alex niya. Alam mo naman yung ama niya, sabik din sa kanya palagi. Oo nga, pareho ding mahilig sa dagat ang dalawa at enjoy na enjoy silang dalawa dito kahit si Alex. Sobrang dikit rin ni Alex sa pamangkin niya at halos na nga hindi titigil sa kakaligo ng dagat kahapon ang dalawa. Nagpaparinig na nga sa amin na magpapaiwan. Tawang sagot naman ko kay tatay. Nagkukwentuhan pa kami ni tatay hanggang sa lumiwanag na. Hindi pagising ang mag-ama ko kaya nagpasya kami ni tatay na mamalengke para sa baon namin ngayon, sa lakad namin. Bukas na ang uwi namin sa Maynila kaya nakaplano na namin na mag-tour ngayong araw. Ipagluluto ko ng iba't ibang paborito ni Alejo ang mga seafoods. Hindi namin kabisado ang Bohol kaya wala tayong madadaanan na pagkainan. Mas maigi na ang may baon habang bumabiyahe ay pwedeng kakain si Alejo at si Alex. Ay huwag kang mag-alala, yung driver na ang bahala kung saan tayo kakain. Mamalengke ka lang para babaunin niyo bukas pa uwi. Si tatay lang ang madalas pumipili. Marunong siyang magbisaya. Nakakatuwang pakinggan. Hipon, alimasag, karpa at iba pang seafoods. Magkakaroon pa siya ng discount kapag sa suki siya bumibili. Pag uwi namin ay natanaw kong nasa baybayin na sina Alex at Alejo. Naglalaro ng sandcastle. May ibang bata na rin na madalas kalaro ni Alejo na kasing edad niya. Sobrang layo ng dagat dahil low tide, kaya di ko muna sila tinawag. Hindi naman pababayaan ni Alex ang bata na pupunta talaga sa tubig. Nasisiyahan si Alejo sa lugar na to at paniguradong babalik-balik kami dito. Pagpasok namin sa bahay ay naabutan namin si Paulie na nagkakape at nagsasaing. Tumayo ito na makita ako. Good morning, Mi. Shock. Bakit niya ako hinalikan sa labi sa harap pa mismo ni tatay? Pulang-pula ang mukha ko dahil sa sobrang kahihiya na ginawa niya. Good morning, Tay. Saan po kayo galing? Parang wala lang nito na umupo ulit sa mesa. Ano yun? Bakit may pahalik-halik pa siya sa akin? Bakit? Araw-araw naman yung ginagawa yan ah. Diyos mo, ang OA mong babae ka. Andyan lang ang tatay mo oh, ang OA mo na mag-react. Humirintado naman ang puso niya. Magandang umaga naman anak. Maaga kami na mamalengke nitong si Alora. Mas mainam ang maaga dahil presko ang mga bilihin. Bakit hindi mo ako ginising, Me? At bakit ka sasama, Aber? Sobrang daming magagandang babae sa labas. Malamang pagtutuunan na naman ang pansin. Hindi pagtutuunan kundi hahatak talaga ng atensyon. Madigas ka dito sa loob. Walang kasama si Alejo kung magigising ka. Rason ko naman sa kanya. Tay, ako na pong bahala dyan, Tay. O siya, sige. At magbubukas muna ako ng tindahan. Ano bang gusto mong ulam para maluto ko na ngayon, di? Shock. Hindi talaga ako sanay na tawaging di ang kumag na to. Malaking daddy eh. Anything. Hindi naman ako mapili. Yung curry lobster nga pala, gusto ko yun. Ang OA nyo ni Alejo, yan ang paborito niya. Pero sorry, hindi ako nakabili. Wala sa palengke nun. Masyado pang maaga. Dahil ako ang daddy niya. Nga pala, yan lang ang suot mo nang nagpunta ka sa palengke? Oo, ano naman masama sa suot kong shorts na shorts? Madalas naman akong nakashort sa bahay ah. Isa pa maaga pa naman. Hindi pang gising kadalasan ang mga tao dito. Sa bahay yun eh. Nakakainis naman. Lalo na't wala ako nakasama mo. Mag-aakala sila na dalaga ka. Taong kung ano-ano ang pinag-iisip mo. Tumahimik ka nga. Sa'yo lang din naman ang lahat sa akin di. Sa tuwing sinasabi ko talaga ang endearment na yan, ay nahihiya na at kinikilig ako. Nakita kong laki ng ngisi nito. Buwisit talaga yung gwapong mukha na yan. Ang sarap ikulong sa kwarto. Nakita ko siyang pilit na pinipigilan ang ngiti nito. Kinikilig siya. Oh my cute. Anong gagawin ko? Ayokong umupo na lang dito. Hindi naman ako marunong magluto. Pupuntahan ko na lang si tatay doon. Okay, puntahan mo na lang si tatay. Bakit pa takot na takot ka sa kanya? Matangkad siyang tao, Me.
Malaki na rin ang katawan ni tatay. Natatakot ako na baka sasabihin na naman niyang kukunin kanya sa akin. Hindi naman ako ganito noon eh. Noon lang talagang sinabi niya na hindi kayo babalik. Pwede naman niya na dito na lang ako. Isasama mo si Alejo? Shut up. Never again. Joke lang. Hindi naman nakakatakot si tatay ah. Ganyan lang talaga siya. Alam mo ang bait ni Alex, Mi. Bakit ikaw ang matapang? Mana ka kay tatay, no? Alam ko, hindi mo kailangang sabihin di. Sungit mo. Tahimik itong kumilos. At least malayo kami sa gulo ngayon. Yun ang importante at medyo awkward nga lang ang tawagan namin sa isa't isa. Hindi talaga ako sanay. Si Paulo okay na sana eh. Kaso ngayon ay natatakot pa rin siya kay tatay. Parang hindi malaking lalaki. Puntahan ko lang ang mga bata doon. Alora, kumusta ka na? Isang malaking boses ang biglang umalingaw-ngaw sa buong kusina. Nanigas ako nang bigla na lang may yumakap sa likuran ko. Pagharap ko ay si Benson. Ang kaharap ko ngayon. Pumayat na ito at macho nga kung tutuusin. Paano nakarating ito sa probinsya? Sino yung papa dun sa labas? Ang sarap lapangin. Hoy Benson, paano ka nakapunta dito? Paano mo nalaman na nandito ako? Kumusta ka na? Miss na kita. Sabi ko kahit magkayakap pa rin kami. And of course, masaya ako. Ngayon ko lang siya ulit nakita. Bigla ay may humila sa kanya. Galit na galit na mukha ni Paulo ang nakita ko habang nakakuyong pa ang kamao nito na handang suntukin ang lalaking nasa harapan namin. Dali-dali kong tinulungang tumayo si Benson pero galit na hinila ako ni Paulo. Galit nga ito pero anghat naman niyang tingnan. Wag na. Never mind. Basta galit pero gwapo pa rin talaga. Galit yarn? May fresh tea. Humahalay na talaga ang isip ko sa lalaking to. Back of mate, who are you? Nagtatagis ang panga nito habang dinuduro nito si Benson na nakahiga sa sahig habang dilat na dilat ang mga mata sa sobrang takot na nakatingin kay Paulo. Paulo, it's not what you think. Sabi ko, ano bang iniisip nito? Yes, it is. I knew what I saw. Tapos, it is not what I think, Alora. You. Turo nito kay Benson. Get your ass off her and get lost. Ay grabe na talaga ang asawa ko. Nahahawa na sa pagkapalamura ni Harold. Paulo, it's not what you think, okay? Siya si Benson, pinsan ko yan. Paliwanag ko. Wala akong pakaalam kahit pinsan, unless he's your brother. Walang ibang pwedeng yumakap sa'yo hanggat andito ako at nakikita ko. Walang iba kundi ako lang at si Alejo. Wala namang problema dyan. Walang kalaban-laban yan at pinatulan mo. Sobra ka naman. Now, ako na naman ang galit dahil sarado na ang pag-iisip nito. Ay, I'm jealous. Dahil niyakap ka niya. Bakit kailangan yakapin ka pa niya? Okay, just calm down, okay? Come on. Heto na at parang machine gun na naman ang bibig nito. Mapapasabak na naman ako sa English Carabao ko sa taong to. Nakita naming tumayo si Benson at kumandong sa life-size teddy bear na inilagay ko lang kagabi dyan sa tabi. Sobrang sikip na sa kwarto kung doon ko pa ilalagay. Marahan itong hilot-hilot ang balakang nito habang galit na tumingin ito kay Paulo. Anytime ay iiyak ito dahil sa pusong mamo nito. Hey, ang OA mo. Normal lang bang? Of course, I am normal. Buying the stuff is a normal. Anong problema sa inuupuan mo? I voted for my son. Galit na sagot naman ni Paulo. At seryoso nga ito sa selos nito kay Benson. Hey, calm down, it's okay. He's a gay, okay? He's my long-lost cousin. Can you at least be open-minded? Marinig ka pa ni tatay ay talagang iisipin ni tatay na sobra mong praning na pumapatol ka sa isang bakla. Tulala naman si Paulo na nakatingin kay Benson. Who will not? He's what? Gay? Yes, of course. At hindi kita gusto para kay Alora. Gwapo ka sana. Sayang pero hindi ako boto sa'yo. You got that? This time ay si Benson naman ang galit dito. Tumayo ito at namaywang na humarap kay Paulo. Really? Of course. Just don't hug her again. Wika naman ito. Okay na, we're good now. Next time talaga, gaganti na talaga ako sa'yo. Sakit kayo ng baywang ko. I'm sorry.
Okay, fine. Kung hindi ka lang palalab ng pinsan ko, sige na, iwan mo muna kami ng pinsan ko. With poker face ay umalis naman si Paulo and tumingin ito sa akin. Hoy Alora, paano ka nakahanap ng ganun kagwapong fafa? Malaki ba? Ang tili naman ito. Ang swerte ng tiyumega ko. Pa-sure naman. Hahaha, masarap ba? Gigil na tanong naman ni Benson. At alam ko, tatatarin niya ako ng tanong ngayon. So hinanda ko na ang sarili ko para sa bakbakan ng tsikahan namin dalawa ni Benson. Gabi na kami nakarating sa mansyon. Kakarating lang namin mula sa probinsya. Kaya sobrang pagod ng katawan namin ngayon. Nakakapagod ang buong linggo namin pero sulit naman dahil masaya at maganda ang lugar na napuntahan namin. Ngayon na umuwi kami ay parang gusto na mag-collapse ng katawan ko. Sa sobrang pagod sa biyahe, daig pa namin si Dora dahil after shuttle ay buhol na agad ang trip namin. Tulog na ang mga tao dito aside kay Manong Guard na may karelyebo. Tulog na rin si Alejo na binuhat naman ni Paulo sa silid namin habang yung mga bagahe namin ay nasa sasakyan pa. Napangiti ako na maalala ko nung umuwi kami galing sa shuttle. Galit si Paulo kung doon kami natutulog sa silid ni Lola. Galit na galit ang aura niya na makita niya ako. Sa sobra niyang galit ay gusto niya pa ring magkasama kami sa iisang kwarto. Sinilip ko ang kwarto ni Lola at mahimbing na ang tulog nito kaya hindi na ako nang istorbo pa at isinara ko na lang ang pintuan at pumanhik na sa kwarto namin sa itaas. Marahan kong isinara ang pintuan namin baka magising pa si Alejo. Napasinghap ako nang bigla na lang may yumakap sa akin and of course may Paulo. Niyakap ko din siya na mahigpit. Namiss ko siya kahit araw-araw ko na siyang nakikita ay nasasabik pa rin ako sa kanya. After sa heart-to-heart talk namin noong isang linggo ay nakapagdesisyon naming dalawa na kalimutan ang lahat na nangyari sa amin at magsimula kaming muli na kasama si Alejo.